Sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, kabilin-bilinan niya sa kanyang mga alagad ay go therefore and make disciple of all nations. So gusto ng Panginoon pala na ang buong mundo ay maging kanyang mga alagad. At yung kanyang mga lingkod na hinirang ay meron pong part para po ito ay ma-fulfill. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. So ang disciple or disciples ay hindi po ito nabubuo o nadidevelop instantly. Ito po ay nangyayari intentionally. Tayo po ay may gagawin. May proseso po para mabuo ang isang tunay na alagad ng Panginoon. At yan po ay nagsisimula sa pag-aakay. Mag-aakay muna tayo ng mga tao papalapit kay Lord. Pero hindi ho natatapos ang lahat ng bagay sa pag-aakay lamang. Para po siya ay makapagpatuloy at siya po ay patuloy na lumago sa pananampalataya, kinakailangan siya ay maalagaan. Lahat ng bagay dito sa mundo ay nangangailangan po ng pangangalaga para ito ay mag-grow, para po ito ay mag-multiply, at para po ito ay maging fruitful and productive. Kailangan ng pangangalaga. Ang halaman, para yan ay dumami, at ito ay maging malusog, at ito ay maging productive, kailangang aalagaan. Yung mga pet na binibili ninyong mga mamahalin, para yan ay maging maayos, kinakailangang aalagaan para dumami. Gayon din ang mga baby na isinisilang na sanggol para ito ay maging malusog at maging maayos ang kanyang paglaki, kinakailangang aalagaan. Sino ang nag-aalaga? Yung parents. Kung sino ang nag-anak sa kanya, yun ang mag-aalaga. Siyempre, kapag una pa lamang na baby o first baby, tutulungan muna ng lola na alagaan. Pero as the times goes by, ay natututo na din yung mismong parent na mag-alaga ng kanyang mga anak. Kasi natuto na siya. So, gayon din naman, ang pagkakaroon ng mga disciples ay matapos nating akayin ang mga tao papalapit sa Panginoon, kailangan po natin po silang maalagaan. Hindi po sila habang panahon na sila po ay aalagain, kundi meron lamang pong time frame na sila ay kailangang maalagaan. At kapag sila ay naging matured na sa pananampalataya at naging matatag na sila, ay hindi mo na sila kailangan pangbantayan lagi at alagaan, kundi sila din ay mag-aalaga na din sila. Yan po ang konsepto ng pag-develop ng mga disciples na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay inilagaan niya for 3 years. Kanya pong tinuruan, lahat ng bagay na dapat po nilang matutunan at malaman na itinuro ng Panginoong Hesus. Sila po ay ginabayan. At nung pong after 3 years, ay umalis na ang Panginoong Hesus. Sila na lamang po. At sila ay nakatayo na matatag at matibay dahil sila po ay napangalagaan ng ating Panginoong Hesus for 3 years. Hindi sila habang panahon na binantayan ang bawat kilos at bawat lang ginagawa. Yung salita ng Diyos na itinuro ni Jesus sa kanila sa loob ng 3 taon na kasama nila si Jesus, yun ang naging gabay po nila sa kanilang journey habang sila nabubuhay dito sa mundo. So, ngayon pong month of April, ang focus ng ating pag-aaral ay patungkol naman po sa pangangalaga. So, kaya ang ating theme for this month of April ay caring for God's people. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you belong to His people. You belong to God's kingdom. Ngayong month of April, we will talk about caring for God's people. At ito yung first part ng pag-aaral po natin. Ang pamagat ng mensahe na i-share ko ngayong umaga is God cares for you. Sabihin mo nga sa iyong katabi uli, kapatid, huwag kang malungkot. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang hinaharap mo ngayon, God cares for you. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kaliwat kanan, God cares for us. Yan. Okay. So, ang sabi po sa aklat ng 1
Peter chapter 2 verse 24 and 25. Basahin po natin. Sabi niya sa Tagalog, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Basahin po natin ang verse 25. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sapagkat nagkawatak-watak kayo, gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit, tinipon kayong muli ng pastol at tagapag-alaga ng inyong kaluluwa. Diyan ay makikita natin, mga kapatid, na kailangan pala ng tagapangalaga ng ating mga kaluluwa. Sapagkat kung walang mangangalaga sa atin o walang mag-guide sa atin, we will go in a different direction. Kung saan tayo mapupunta. Pwede tayong maligaw, pwede tayong mapahamak, o mapapunta sa mga likong landas. Gayon din ang mga anak. Pansinin ninyo na napapabayaan ng mga magulang, hindi nagagabayan ang kanila pong paglaki. Hindi nagiging maayos ang buhay. Nagiging magulo sila at minsan nagiging problema pa ng lipunan at kung saan saang direksyon na pupunta. Gayon din ang ating buhay. Kapag ang ating spiritual life ay walang nangangalaga sa atin, kung saan saang direksyon tayo mapupunta. Now, gusto kong malaman ninyong lahat, mga kapatid, that God cares about everything in our lives. God cares about everything in our lives. May pakialam ang Diyos sa atin. At gusto ng Diyos na tayo ay pangalagaan. Yung iba ay sabi nila, huwag mo akong pakialaman, buhay kito. Pero ang Diyos ay meron siyang karapatan na tayo po ay kanyang pangalagaan at tayo po ay kanyang gabayan at tayo ay kanyang tulungan. Bakit? Kasi tayo ay kanyang nilalang tayo ng Diyos Hinirang, tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Ngayon, mga kapatid, God cares everything about us. So, He cares for our body. Sabihin mo nga sa iyong katabi, your body is the temple of God. Kaya ayaw ng Panginoon na sisirain mo ang iyong katawan Sabi ng Panginoon, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Hindi natin dapat ito sirain. Parurusahan ng Diyos ang sinumang magsira o magwasak sa kanyang templo sapagkat ang kanyang templo ay banal at malinis. At sabi ng Panginoon, kayo ang templong yan. Your body is the temple of God. Sabi ng Bible, tinubos tayo ng Panginoon sa malaking halaga. Binili tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya tayo, mga kapatid, ay pinapagaling ng Diyos. Gusto ng Lord na maranasan natin ang kagalingan. Di ba? Sabi doon sa binasa natin, by His wound, we are healed. So kita ninyo, tumanggap ang Panginoon ng lashes sa katawan, ng pagbugbog, ng pako, ng koronang tinik, iba't ibang bahagi ng katawan ng Panginoon ay nasugatan. Ang sabi ng Scripture, at sa pamamagitan daw po ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Ibig sabihin, lahat ng sakit na meron ang tao sa iba't ibang parte, bahagi ng kanyang katawan, internal and external part ng kanyang body, may katumbas lahat yon na healing dahil binayaran lahat ng Panginoon. Mula ulo hanggang talampakan. Talaga, Pastor, bakit ako kailangan uminom ng gamot? Kahit po kayo'y uminom ng gamot, kung hindi binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang kagalingan para sa iyong sakit, walang gamot na makapagpapagaling ng sakit ng tao. Bakit po? Kasi nga, bawat sugat, bawat latay na tinanggap ni Jesus, ang katumbas nun ay kagalingan sa lahat ng bahagi ng katawan natin na mayroong karamdaman. Sabihin mo nga sa iyong katabi, by His wound, we are healed. So dapat po i-claim natin yun. God cares about everything in me. Kaya
Halimbawa, meron kang sakit, i-claim mo ang kagalingan. Hindi, dito na ako mamamatay. Sakit ko na ito. May paraan si Lord para ang kagalingan ay dumating sa iyo. Pwedeng gumamit si Lord ng doktor, pwedeng gumamit si Lord ng magpe-pray over sa iyo para dumaloy sa iyo ang kagalingan. At ikaw naman, ano man ang trabaho mo, i-claim mo na yung kagalingan ay gusto ng Diyos na maranasan mo sa iyong buhay. Now, another thing, God cares about our needs. God cares about everything we need. Sa araw-araw, napapansin niyo po ba, sinabi ng Panginoon na kung yung mga ibon, hindi sila nag-aararo, hindi sila nagtatanim, hindi sila nagtatrabaho, pinakakain ng aking amang nasa langit. Kayo pa kaya? Higit na mahalaga kayo kaysa mga ibon. Pero mayroon tayong gagawin para yung ating mga pangangailangan ay dumating sa atin. Anong sabi ng Panginoon? Pag binabasa-basa niyo yung mga verses na sinabi ng Scripture, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. God cares everything we need. He cares for our needs. Gusto ng Diyos na ang lahat ng ating mga pangangailangan ay Kanyang maipagkaloob sa atin. Nabasa niyo po ba sa Scripture na doon sa Romans chapter 8 verse 32, kung si Jesus daw po ay naipagkaloob sa atin ng Ama para sa katubusan ng ating mga kasalanan, hindi ba niya kayang ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay na kailangan natin kasama ang Kanyang minamahal na anak? So ibig sabihin yung ating pangangailangan, kung may pangangailangan man tayo, ay minor lamang yun sa Diyos. Kung naibigay nga si Jesus para daw po sa ating ikakaligtas, na alay ang Kanyang buhay para sa atin. Sa palagay po ninyo, hindi ba niya kayang ibigay ang ating mga pangailangan? Sabihin mo nga sa iyong katabi, kayang-kayang ibigay ni Lord ang lahat ng ating mga pangailangan. Pero dapat tayo ay manalig sa Diyos na kaya niyang ibigay sa atin yun. Huwag lagi tayong mag-alinlangan sa Kanya. And aside from that, God cares for our soul. He cares for our soul. Napakahalaga sa Diyos ng ating kaluluwa. Kaya di ba sabi ng Bible, nagkawatak-wata kayo parang mga tupa, pero kayo ay inipon ng inyong tagapag-alaga. So tayo po, we once was lost. Tayo ay, kaya naliligaw ng landas. Pero may ginamit ang Diyos para tayo ay muling tipunin at tayo ay ilapit sa Kanya. At tayo ay nandito ngayon sa church para mapangalagaan ang ating mga kaluluwa habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God cares for your soul. He cares for our soul. Sabi ng Mark chapter 8, verse 37, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang yaman ng buong daigdig? Mark chapter 8, verse 36 and 37. Anong mapapala ng tao, makamtan man niya ang yaman ng buong daigdig, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ano ang mapapala? Nasa iyo nga ang kayamanan ng buong mundo, pero ang iyo namang kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno. Ang sabi ng verse 37, anong maibabayad niya para matubos ang kanyang buhay? Sabi ng verse 37, saan ka kukuha ng ibabayad? Pero, or what shall a man give in exchange for his soul? So, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus ay tinubos niya yung ating kaluluwa na dapat sana ay mapapahamak doon sa impyerno pupunta. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, God cares everything for you. God cares about everything in our lives. Now, I will share to you three important proofs or patunay na God cares for us. Baka sinasabi ng iba, Diyos naman, walang pakialam sa akin. Siguro sila lang, pero ako, parang si Lord naman, God did not care for me.
Siguro sa kanila lang yun. Hindi ako kasali doon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kasali tayong lahat. So, ang number one proof na God cares for us is this. God sent His Son to save us. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para po tayo ay iligtas. So, ang tao po ay nagkasala dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos at sa kanyang paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya ang tao napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan eh. Pero, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para tayo ay hanapin at ibalik muli sa Kanya. From Old Testament sa New Testament, ay ang Diyos lagi ang gumagawa ng paraan. Nagpapadala siya ng mga propeta, ng mga sugo, ng mga apostol, nagpapadala siya ng kanyang mga lingkod, nangangaral. Pero yun ang mga tao pinapangaralan, binabato. Binabato yung mga nangangaral, yung nagsishare ng salita ng Diyos, inaaway, sinasaktan. Try to imagine that lahat ng sinugo ng Panginoon para gabayan ang bansang Israel, lahat binato, lahat sinaktan, ang iba pinatay. Sabi ng ating Panginoong Diyos Ama, ganito ang nangyari. Suguin ko kaya yung aking anak. Kaya isa-isa ang anak para siya ang magturo, maggabay sa kanila. Siguro igagalang, re-respect. Pero nung sinugo ang kanyang anak, lalong ginawa ng masama. Kaya yung pong mga taong ayaw magpaalaga sa Diyos at ang salita ng Diyos ay nire-reject, ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi sila makakaiwas doon sa judgment na ibababa sa kanila ng Panginoon. Pero yung mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, no more judgment. Hindi hahatulan ang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka mapaparusahan kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Sino lamang ang mapaparusahan at mapapahamak? Yung hindi naniniwala sa Panginoon. Sabi po ng 1 John chapter 4, verse 9 at saka 10. Basahin natin yun. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kanino? Sa atin. Papaano? Kailan? Nung sinugo niya ang kanyang bugtong na anak dito po sa mundo. Yung kaisa-isahang anak. Upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, ni-rescue tayo ni Jesus para bagang tayo ay naandun sa dagat na tayo ay nalulunod at naghihingi ng tulong. Pero ang ginawa ng Diyos Ama sa langit ay sinugo yung kanyang anak para tayo ay sagipin. Sabi ng verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos. Ano daw? Kundi tayo ang inibig niya. Hindi daw tayo umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin. At sinugo niya yung kanyang anak upang maging handog para sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. God demonstrated His love by sending His beloved Son to save us. So, dinemonstrate ng Lord ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa atin nang suguin niya si Jesus para sa ating lahat upang tayo ay maligtas. Hindi niya hinayaan na ang tao ay mapahamak ng gayon na lang. Gumawa pa rin siya ng paraan. God provided a solution para ang tao ay maligtas. At yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Siya yung nag-sacrifice para sa atin. Sa halip na tayo ang mag-sakripisyo dahil sa ating mga pagkakasala, si Jesus na lang ang nagsakripisyo para sa atin. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 13, ganito ang sinasabi ng Bible. Iniligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kapangyarihan ng minamahal niyang anak. Noong tayo po ay makasalanan pa at hindi pa natin nakikilala ang Diyos ng personal sa ating buhay, tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. We are under the power of the Prince of Darkness and that is Satan. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Jesus ay tayo ay kanyang binili. Tayo ay kanyang tinubo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At sabi ng Bible, tayo daw po ay inilipat mula sa kapangyarihan ng kadiliman
Kinuha tayo ng Panginoon para tayo daw po ilipat. Saan? Sa kaharian ng minamahal niyang anak. Pag binasa niyo yung verse 14, ang sabi ay, sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano daw? Tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Yun ay dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Maaring sasabihin ng ilan sa atin, Pastor, feeling ko hindi ako mahal ni Lord. Paano mo naman nasabi? Kasi yung kapitbahay namin, hindi naman born again, hindi naman Christian, hindi nga nagbabasa ng Bible, hindi nga nagcha-church. Mas maganda pa ang buhay kaysa sa akin. May mga sasakyan ako, wala, laging lakad. Nabibili niya ang gusto nila. Samantalang ako, minsan walang maibili ng pagkain. Pero naman ako na may nagpupuri kay God. Hindi ako mahal ni God. God did not care about me. Walang pakialam ang Diyos sa akin. Alam niyo po kung bakit ganon tayo ay nalulungkot, napoprostrate because sinusukat natin ang pagmamahal ng Diyos sa paraan ng sukatan ng panukat ng mundo. Sinusukat natin ang pag-ibig ng Diyos sa kung ano yung meron yung iba na wala tayo. Hindi yun ang sukatan para masabi nating mahal ng Diyos ang isang tao. Baka naman talagang masipag siya at tamad ka. Kaya siya ay maganda ang buhay. Hindi, nagsisikap naman ako. Alam niyo po, hindi yun ang sukatan para masabing God cares for us. Huwag mong sukatin sa kung ano yung meron ng iba na wala ka. Ano yung meron yung kapitbahay mo na wala ikaw. Sukatin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na mga sakripisyo para sa iyo. Marami kang pera nga, marami kang sasakyan. Balik mo dun sa Mark para magkaintindihan tayo. Mark chapter 8 verse 36 and 37. Sagutin mo sa akin yan. Saka mo sabihin, magaling pa sila, maraming pera. Ako, paparating pa lang. At least may paparating. Ayan, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Ito, whole world. Kahit maging ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo. Pero kung hindi ka na born again, hindi mo tinanggap si Jesus sa iyong puso as Lord, your Lord and personal Savior, sabi ng verse 37. Ano sabi ng verse 37? Or what shall a man give in exchange for his soul? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, bless ka pa rin. Yes. Lamang ka pa rin. Bakit? Ay pupunta ka sa langit. Siya ay hindi. Sino ang mas bless? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mas blessed tayo. Sukatin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi kung ano yung meron ng ibang tao na wala ka, kundi kung ano yung ginawa ni Jesus doon sa krus para sa iyo. At pag doon ka tumingin, makikita mo yung sarili, I am super blessed. Hindi ko, kahit marami akong pera, kahit marami akong mga ari-arian, pero kung ako ay hindi pala nakakakilala sa Diyos, hindi rin ako pupunta sa langit. Walang kabuluhan ang yaman. Kaya sa atin naman, na nakakilala sa Panginoon, at ikaw ngayon dumadaan pa sa kagipitan, ito naman ang maging faith mo. Ano yon? Kung naibigay nga ng Panginoon yung kanyang buhay para sa akin, ay yung pagganamang kailangan ko, ang hindi kayang ibigay. Sabihin mo sa iyo katabi, paparating na yon. Kasunod ng darating yon. O palapakanan si Lord para naman tayo mabuhay. Dapat alive. Ano? So, ano po ang proof that God cares for us? God sent His beloved Son to save us, to save our soul, to forgive us. Then another proof na dapat nating makita that God cares for us. Jesus rose again so we may have eternal life. Si Jesus po ay nabuhay po uli, na mag-uli, para tayo ay magkaroon din ng eternal life. Kagaya ng nababanggit ko nabanggit ko din nung isang araw din. Lahat ng mga
nag-establish ng religion sa buong mundo na nagsasabing sila ay tama, sila lang yung tama, sila lang yung pupunta sa langit. Lahat ng mga nag-establish ng religion sa buong mundo, lahat po nangamatay silang lahat. Si Gautama Buddha ng mga Buddhist na nagtayo ng Buddhism ay namatay din. Tapos inilibing, tapos hanggang ngayon ay patay. Si Muhammad ng mga Muslim nagtayo ng religion na Islam, na propeta ng mga Muslim, ay namatay din. Pero hanggang ngayon, patay pa rin siya. Si Russell Tassi nagtayo ng Watchtower, yung Jehovah's Witness. Namatay din yun, tapos inilibing din, pero hanggang ngayon, patay pa din siya. Si Felix Manalo, ang sugong anghel ng nagtayo ng INC, na nagsasabing si Jesus ay tao lang at hindi siya Diyos, namatay. At inilibing, at hanggang ngayon, patay pa rin siya. But I have a good news for you. Si Jesus na aking ibinabahagi sa inyo, na bumaba dito sa lupa, ay namatay din. But the good news is this: after 3 days, siya ay muling nabuhay. Ngayon, kanino ka maniniwala? Tanungin mo yung katabi, kanino ka maniniwala? Sa sinasabi noong mga hindi nabuhay o sa sinasabi noong nabuhay? Hindi po lahat ng religion ay naniniwala na si Jesus ay talagang totoong nabuhay. Sa iba ay hindi sila naniwala. Kumbaga yan ay kwentong barbero lang at hindi totoo. Even si Jesus ay nagpapatunay na siya'y mamamatay at siya'y muling mabubuhay. Kasi ang paniniwala ng iba, kung talagang Diyos si Jesus, ba't siya namatay? Nung Friday, nung wala kayo, pinag-usapan namin yung pagiging tao ni Jesus. Ba't siya naging tao? He is man, at siya din ay He is a true God. Lahat nasa Bible, sinabi sa Bible. Kapag nakasulat sa Bible, tanggapin ninyo kasi nakasulat sa Bible. Sabi ni Jesus, sabi ng Bible, si Jesus ay tao, isinilang ng tao. E di tanggapin mo, nakalagay sa Bible nauhaw, nagutom, nakatulog, namatay nga namatay. Siya ay tao. Dahil siya nung oras na yon ay nasa katawang tao. Dahil sa nasa katawang tao siya, anong ine-expect mo? Di mamamatay siya dahil sa katawang tao. Dahil sabi ng Bible, siya ay Diyos pero hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Ba't ba siya naging tao? Ay tao ang ililigtas kung kambing ang ililigtas niya, baka magiging kambing na lang si Jesus, hindi na lang tao. Pero tao ang ililigtas, kaya dapat siyang maging tao. At mayroong misyon yung kanyang pagiging tao. Ang mission talaga ni Jesus para talaga siya ay mamatay. Para pag siya'y namatay, akala kasi ni Satanas, yung kamatayan ni Jesus ay tagumpay niya. Pero ang hindi alam ni Satanas, yung kamatayan ni Jesus ay tagumpay ng kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi yung dugo ni Jesus, yun yung pangbayad sa lahat ng kasalanan ng tao. Pangalawa, pag namatay si Jesus, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, pupunta sa ilalim ng lupa. Ba't ba pupunta sa ilalim ng lupa? Kasi meron siyang misyon na kailangan niyang tulungan yung mga espiritong nakabilanggo na mga namatay pa nung una pang panahon. Imagine nyo, walang preacher noon, nahatulan na lang sila ng hindi nila alam kung bakit. Sabi po ito, tingnan nyo to Sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 18, kita nyo, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng taon-taon. Taon-taon ba? Hindi, minsan lang. Minsan lang siya namatay. Para saan? Yung wala daw kasalanan ay namatay para sa makasalanan. So, upang iharap daw po tayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman, pero ano daw? Binuhay ayon sa Espiritu. Pansinin nyo to yung verse 19. Basahin nyo. Sa kalagayang ito, nagpunta siya
at nangaral sa espiritong nakabilanggo. Sino yung mga espiritong mga nakabilanggo? Ayon sa Bible, sabi ng Bible, sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noah. Grabe, tagal na noon. Ilan yun? Almost 2,000 years nang mahigit na sila po ay nakakulong sa kadiliman, na nagsasuffer sila doon. Pinuntahan pala yun ni Jesus. Tapos inaralan. Pagkatapos, ano ang ginawa? Pagkatapos, eh di lahat sila nanampalataya sa Savior. Hindi lang basta nangaral si Jesus. Ako po'y naniniwala na si Jesus ay hindi, yan, buti nga sa inyo, ayaw yung makinog kay Noe, sabi sumakay kayo sa barko, bye-bye, pumunta na ako sa langit. Hindi ganon. Ako'y naniniwala na si Jesus, nung siya ay pumunta doon, hindi lang para sabihan sila na bakit sila napapunta doon. Dahil si Jesus din, may kapangyarihang iligtas silang lahat. Naniniwala kayo na may kapangyarihan si Jesus na iligtas ang mga yon? Dahil, siya ay walang kapangyarihan kung hindi niya niligtas. Basahin niyo ang Ephesians chapter 4, verse 9. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 9, siya ay pumunta sa ilalim ng lupa. Tapos, ang ginawa po niya ay dinala niya, nung siya ay umakyat sa langit, siya ay nagdala ng maraming mga bihag. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ay di, pumunta muna siya doon sa ilalim ng lupa. Pumunta muna siya sa ilalim ng lupa bago tsaka siya ay umakyat uli. At nung siya ay umakyat, nagdala siya ng maraming bihag. Sino ang mga dinala? Yung mga bihag noong panahon ni Noah ay napunta sa langit. Kaya ngayon mga kapatid, para sa ating mga nananampalataya sa Panginoon, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, yan ho ang nagbigay ng pag-asa sa atin. Kung ang Panginoong Hesus ay hindi talaga nabuhay, walang pag-asa ang mga nananampalataya sa Kanya. Wala kang pag-asa sa buhay. Bakit? Eh, yung pinananampalataya mo, hindi rin naman nabuhay eh. Ito po ang katotohanan na dapat nating malaman about sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 17 hanggang 20. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 17, kung si Jesus ay hindi muling binuhay, walang silbi ang ating pananampalataya. Walang katuturan. Sabihin mo sa iyong katabi, kung hindi nabuhay si Jesus, walang katuturan ang ating pananampalataya. Wala daw pong kwenta ang ating mga pananampalataya, ang ating mga ginagawa, ang ating mga pagpupuri dito, ang ating mga pagsayaw-sayaw dito, walang kabuluhan lahat yan kung hindi nabuhay si Jesus. Tama? Basahin natin. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ano sabi? Walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong makasalanan. Kaya pala mga kapatid, isang napakalaking bagay sa mga believers ang pagkabuhay ni Jesus. Napakalaking bagay para sa atin. Dahil kung hindi talaga nabuhay si Jesus, walang silbi, ba't ka pa nag-o-offering? Bakit ka pa naglilingkod? Ba't ka pa nagsasakripisyo? Ba't ka pa gumagawa ng katuwiran? Hindi rin naman pala nabuhay si Jesus. Wala rin kwenta yung ginagawa mo kabutihan. Sabi sa verse 18, at nangangahulugan din na ang mga nanampalataya kay Kristo na namatay ay hindi naligtas. So yung palang mga taong nanampalataya pa noon pa, hindi rin naligtas din. Napahamak din kung hindi nabuhay si Jesus. Eh, meron po mga religion na hindi talaga sila naniniwalang si Jesus ay nabuhay. Sayang, walang kwenta ang ating mga kabutihang ginagawa kung hindi talaga nabuhay si Jesus. Sabi sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay lamang na ito, ikaw na ang pinakakawawang tao. Ba't ka ba nananampalataya kay Jesus?
Kasi para ako magkabahay, para ako magkasasakyan. Yun lang. Oo. Kasi naiingit ako sa kapitbahay namin. Sabihin mo sa iyong katabi, kung hanggang dun lang ang pag-asa mo kay Kristo, kawawa ka naman. Di ba sabi? Basahin nyo. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang tayo ng pinakakawawang tao sa mundo. Listen. Kaya wala palang silbi ang kayamanan sa mundo kung wala ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, lampasan mo pa ang iyong expectation. Hindi lang ka magkaroon ng bagay na anumang bagay din sa mundo, kundi higit sa lahat ay maligtas ang iyong kaluluwa, kaya ka sumasampalataya kay Jesus. Amen? Sabi ng verse 20, basahin natin yung verse 20, ngunit, ang katunayan, si Kristo ay muling nabuhay. Siya ang kauna-unahang binuhay bilang katibayan na mayroong muling pagkabuhay ng mga patay. Siya nang nauna eh. Pero hindi lahat ay naniniwala. Ang tanong ay bakit? Sapagkat noong ang Panginoong Hesus po ay nangangaral na sinasabi niyang siya'y muling mabubuhay, yung pong mga anti-Jesus, yung mga nagpapako kay Jesus, yung mga ayaw makikinig na salita ng Diyos, di niniwala sa Kanya. Ang ginawa po ng mga yon, yung mga nagpapatay kay Jesus, pinabantayan po yung yung tomb sa Matthew chapter 28. Pinabantayan niya yun. Kaya lamang po, yung mga bantay, na witness ng mga bantay na sundalo, nung unang araw ng Linggo, biglang nagkaroon ng earthquake. Kasi nung magkaroon ng earthquake, nabuksan ang mga libingan, nung siya nabuhay din yung mga namatay. Yun yung unang pagbuhay. Nung mabuhay si Jesus, mayroong mga kasamang nabuhay din. Yun ang first batch ng pagkabuhay ng mga patay. Ngayon po, nag-report yung mga sundalo, hindi naman kasama si Major doon. Ibang grupo yun. Okay. Nag-report yung mga sundalo doon sa kanilang superior. Nako, habang kami po itulog, bigyan lumindol. Nako, nakita po namin, mayroong nakaputi. Puting-puti, si Jesus po'y nabuhay. At ngayon, ano ang nangyari? Pagkatapos po nilang mag-report, sa verse 12, nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nakipagkasundo silang suhulan ng malaki yung mga sundalo. Binayaran pala sila. Sige, sagot namin na yung insurance, pati ng yung mga pamilya, pag-aaralan naman yung mga anak. Basta, huwag niyong ilalabas to ha. Huwag niyong ikukwento kahit kanino. Yung inyong nasaksihan at nakita. Sabi ng verse 13, at ang mga ito ay inutusan nilang magpakalat ng fake news. Tama? Nung pala ang panahon na yon, uso na ang mga fake news. Nagbabayad na para magpakalat ng mga maling balita. Ang mga ito daw po ay inutusan ng ganito ha. Habang natutulog kami, kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus. Paano naman mananakaw yung bangkay ni Jesus? Kasi sabi, ninakaw daw, takot na takot nga yung mga alagad ni Jesus. Nung si Jesus ay hinuli, nagtakbuhan niya. Paano makakapunta doon? Gwardyado ng mga sundalong may di armas. Kaya imposible na mananakaw yung bangkay ni Jesus dahil gwardyado. Fake news. Sabihin natin, fake news yun. So, ito fact check. Itong aking sineshare sa inyo ngayon, fact check. Para malaman kung ano ba talaga totoo, nabuhay nga ba talaga o hindi. Sabi ng iba, nabuhay. Sabi ng iba, hindi daw. Sabi ng verse 14, sinabi pa nila na huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. So kaya, yun ang nangyari. Kaya kahit sa panahon ito, sabi sa Bible, kahit sa panahon natin ito, yung pa rin ang sabi-sabi.
When you read the verse 15, 16, 17, nakalagay doon, tinanggap daw po nila ang bayad. At ang sabi, ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang pinagsasabi ng mga Hudyo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka, nalaman mo ang katotohanan na si Jesus ay nabuhay na maguli. Dahil kung hindi daw nabuhay, walang katuturan ang ginawa mo. Ang totoo, si Jesus ay muling nabuhay. Bilang patunay, nabubuhayin din yung mga namatay. Kaya dahil si Jesus ay muling binuhay, lahat ng sumampalataya kay Jesus ay mayroon ding buhay na walang hanggan. Palapakan natin si Jesus. Now, anong kaibahan ng buhay na walang hanggan sa buhay natin dito sa mundo? Ang buhay natin dito sa mundo, sabi ng Biblia, ay punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng pain, ng lungkot, ng kabalisahan. Yan ang buhay dito sa mundo. Kaya kahit nananampalataya ka kay Jesus at nandito ka pa sa lupa, hindi ka exempted doon sa mga depression. Hindi ka exempted sa fear, hindi ka exempted doon sa mga disturbances kasi naandito ka pa sa lupa. Pero yung buhay na walang hanggan, ito yung buhay sa piling ng Diyos. Walang katapusan yun. Kahit pa yun ay i-compare mo sa graph, hindi mo makikita kung nasaan. Kahit gatuldok, compare sa eternal life. Ano ang eternal life? Ano ang itsura ng eternal life? Sabi ng Revelation chapter 21 verse 4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Sabihin mo, wala nang pag-iyak, wala nang lungkot, wala nang kalungkutan. Puro iyak na lang ginagawa mo sa inyo. Tayo na naman, pag-uong mamamang. Yung problema na naman, wala nang katapusan. Doon daw, wala nang pagluha, wala nang pag-iyak, kasi puro kagalakan. Eternal joy ang mararanasan mo. Wala nang kamatayan, o ibig sabihin, hindi ka na mamamatay, wala na ring sakit. Wala nang kalungkutan, iyakan o sakit. Siyempre, wala na ring gutom. Amen? Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Ibig sabihin, ikaw ay mula doon sa kamatayan, inilipat ka na sa buhay na walang hanggan. Ikaw ba ay sumampalataya kay Jesus? Congratulations, ikaw ay meron ng siguradong meron ka ng buhay na walang hanggan. Pag ikaw inawala dito sa mundo, ililipat ka laang. Hindi ka hahatulan. Ililipat ka, magpapalit ka lang ng address. Hindi ka naman talaga namatay. Lumipat ka lang ng address. Philippians chapter 3 verse 20. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Ang langit ang tunay nating tirahan. Hindi dito. Tayo ay temporary lamang na tayo ay dito. Pero, hindi talaga tayo taga rito. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, si Jesus ay totoong nabuhay. Nananampalataya ba kayong totoong nabuhay? Kaya yun ay katiyakan na lahat ng sumampalataya sa Kanya ay muli ding mabubuhay. Naalala ko yung isang mayamang negosyante ay nag-tour sila na buong pamilya doon sa Israel. Kasama pa naman ang biyanan. Ngayon dahil tag-init yung kanilang tour, ay na-heat stroke yung biyanan at nag-50-50 dinala sa ospital. At sa kasamaang palad, ay doon na binawian ng buhay. Kaya ang ginawa ng mayamang negosyante ay inayos lahat ng papeles at para maiuwi sa Pilipinas. Pinayuhan siya ng konsol na kung pwede, kung gusto daw nila, doon na laang sa Israel ilibing. Kasi doon, mga nasa $500 lang ang magagastos kung doon ililibing. Kung dadalhin sa Pilipinas, aabutin ng mga nasa 5,000 to 6,000.
to 7 ang magagastos. Eh sabi, nung panay, alay, hindi na. Dadalhin ko na rin lahat sa Pilipinas kahit mahal. Sabi nung konsulit, talagang mahal na mahal ninyo ang inyong biyanan. Ano? Hindi naman sa gayon, naninigurado lang. Kasi ako'y minabalitaan dito sa Israel noong araw ay meron daw namatay. Tapos inilibing. Ay after 3 days ay muling nabuhay. Kaya dadalhin ko na lang yung aking biyanan doon sa, sa Pilipinas. Do you get the point? Yes. Sabihin mo sa iyong katabi, lahat ng nananampalataya kay Jesus, totoong yan ay mabubuhay. Amen? Walang halong pag-aalinlangan. Mawala ka mo dito sa mundo, hindi ka talaga naman, lumipat ka lang ng address. Amen? So, ang pangatlong proof, God appointed servants to care for us. Ang patunay na tayo pala po ay pinangangalagaan ng Diyos, ay pumipili siya ng mga taong mangangalaga, mag-i-encourage, gagabay sa atin. This is a true-to-life story. Doon po sa church ni na Pastor Rick Warren, kung kilala niyo yung Pastor Rick Warren, ang sumulat ng librong The Purpose-Driven Life na sikat sa buong mundo. Okay? Sa church po nila, nung maliit pa lang yung church nila, ay may mga ushers po doon na nagwe-welcome. Hindi ka pares dito sa atin, bahala ka na diyan. Sa kanila po, pag ushers, talagang mainit na pag-welcome ang pinakikita sa lahat ng mga tao, bata, matanda, welcome po kayo. Yung ganun talaga, ini-entertain yung mga tao. At meron po doong isang ushers na isa pong lalaki na biglang pumasok na parang malungkot. Inakbayan lang niya at sinabi niyang, God bless you, brother. Jesus loves you. Tapos, yun lang ang kanya pong sinabi. At tapos, siya po ay iyak ng iyak. Then, may testimony portion sa church nila. Siya po ay nag-testify about sa love of God na kanya pong naranasan. Ano po ang kanya pong tinestify? Siya pala po ay broken family. Isa po siyang father na iniwanan siya ng kanyang asawa at pati ang kanyang mga anak ay itinakwil na siya dahil po sa financial problem. So dahil sa financial problem, hiniwalayan siya ng kanyang asawa. At ang sabi niya, Lord, kung totoo ka, bakit mo hinayaan na ang aking pamilya ay magkaganito? Tapos, sabi niya, huling attend ko na ito sa church na aking pupuntahan. At pagkatapos, siya po pala ay magpapakamatay na. Dahil pakiramdam niya walang nagmamahal sa kanya at hindi siya tinutulungan ng Diyos. Pero, nung pagpasok niya sa church, mayroong tumapik sa kanyang balikat, mayroong nagsabi sa kanya na mahal siya ni Lord, at doon na bago ang kanyang kaisipan na siya pala ay mahal ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, ang hindi natin alam yung simpleng pag-encourage, pag-welcome sa mga tao na nandidiyan, pag-aaruga, o panglilibre o pagpapakin, hindi mo alam yung pala ay merong napakalaking impact sa kanilang buhay. Binigyan mo ng pagkain, hindi mo alam, 5 araw na palang hindi nakain. Naalala ko nung kami po ay mayroong cell group sa bahay. Every Wednesday, nagpapakain po kami. Talagang budget lang naman yung pera namin. Pero may budget kami talaga, magpapakain. Nagpapakain kami ng sa mga nagse-cell group. Alam niyo po, nag-testify po yung isang estudyante doon. Napakabuti po ni Lord. Umiyak siya. Kasi po ilang araw na po akong hindi kumakain. Buti po dito sa inyo. Kahit hindi niyo po kakilala. Nagbibigay po kayo ng pagkain. Alam niyo, isang napakalaking pagpapasalamat niya sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi natin alam yung maliit na bagay na ginagawa natin sa ibang tao, yung po pala ay miracle para sa kanila. Na parang ang dating sa atin, wala lang yun. Pero ang hindi natin alam, yung ginawa pala natin ay isang napakalaking himala na para sa kanila. Na ang dating sa atin, parang wala lang. Pero sa kanila pala, ay himala na pala yun. Now, si Lord, mga kapatid, He cares for us. Hindi lang tayo kanyang iniligtas,
Hindi lang niya tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. At habang nandito pa tayo sa lupa, the reason why Jesus established the church, because God want to ensure that somebody will care for our soul. Merong tutulong at merong mangangalaga sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga anak, doon sa mga tao niya na mga iniligtas. Dahil kung walang mag-aalaga doon sa mga tao, mawawala ng kabuluhan yung sakripisyong ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. That's why, before Jesus went up to heaven, He ensured that His people would be cared for. Sabi po sa aklat ng John, chapter 14, sabi ng Lord doon, hindi ko kayo iiwang nangungulila. Hindi ko kayo iiwang nalulungkot. Sabi ng John 14 verse 18, I will not leave you an orphan. Alam niyo yung orphan, yung walang magulang, yung walang nag-aaruga. Ang isa sa malaking problema sa ating bansa ay yung mga parents na nag-anak, yung kanilang mga anak ay hindi nila naaalagaan. Kaya po, nagiging sakit ng ulo, ng lipunan, yung mga tao na hindi naaalagaan. Kaya mapalad ka kung may nangangalaga sa iyo, nagke-care sa iyo, may gumagabay sa iyo. Sila yung itinalaga ng Diyos para bumuti at maging maayos ang buhay mo. So, ano po ang sabi sa John chapter 21, verse 15 to 17? Bago umakyat si Jesus sa langit, kinausap niya ang kanyang alagad. Ni-restore niya si Peter. Bakit? Dahil si Peter po, noong si Jesus ay nahatulan, ay nagkaroon siya ng takot. Kaya tinakwil niya si Jesus at sinabi niya, hindi niya kilala si Jesus. Hindi niya kilala. At dahil doon, siya po ay nag-guilty sa ginawa niyang pagtatatwa kay Jesus. Pero si Jesus po, bago umakyat sa langit, ay ni-restore niya si Peter. Pinuntahan. At si Peter po ay na-encourage na muling manumbalik sa Diyos. At nung haba po sila'y kumakain, John chapter 21, verse 15, tinanong ni Peter, pinanong Jesus si Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Ang sabi po ni Jesus sa kanya, then feed my lamb. Tapos maya-maya tinawag uli ni Jesus si Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Then sabi ng Lord, then take care of my sheep. Tapos maya-maya tinanong uli siya ni Lord, Peter, do you love me? Yes, Lord. You know everything. You know that I love you. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, then feed my sheep. Dito makikita natin mga kapatid na gusto ng Panginoon na yung mga tao na naligtas ay hindi lang basta naligtas, kundi merong mangangalaga sa kanila. Merong maggagabay sa kanila. Merong tutulong sa kanila. Merong magbibigay ng encouragement sa kanila. Ano po ang layunin ng pangangalaga? Una ay feeding. Pag sinabing feeding, kung ang mga tupa ay pinapakain para sila ay mabuhay, gayon din naman ang ating kaluluwa ay pinapakain ng salita ng Diyos para tayo ay lumakas. Aside from feeding, ay guiding. Kung ang mga tupa ay walang mag-aalaga sa kanila at walang magpapastol, ang tupa ay kung saan-saan mapupunta. Pwedeng mahulog sa cleft, pwedeng mahulog sa bangin. And then, ang mga shepherd, may dalawa po kasi silang dalang tungkod eh. Yung rod at saka yung staff. Yung rod, panghataw yun doon sa mga babangis na hayop. Yung staff, yung may yung kalawit, yung parang may payong sa dulo. Yun, ang ginagawa po doon, kapag yung tupa ay nahulog doon sa bangin, siyempre hindi mo maaabot basta yun. Kukuhanin yung staff at susungkitin yung tupa para, balik ka dito sa tamang landas. Ganun po iyon. Tayo ay ganoon din.
God-appointed leaders, God-appointed pastors, appointed servants, para ano? Tayo daw po ay mapangalagaan, para hindi tayo mapahamak. At aside from that, ang purpose po, ang layunin ng pangalaga is protecting. Ang mga tupa na walang mag-aalaga sa kanila, they are vulnerable to attack of doon sa mga wolves at saka doon sa mga lions. Kakainin sila, wala silang laban, wala magpo-protect sa kanila. Ang purpose ng pangangalaga sa ating kaluluwa, mga kapatid, is to cover us in prayer. Is to cover us spiritually. Para anumang mga attack ng diablo sa atin ay hindi ito magtatagumpay, kundi yung prayer ay magiging covering yon para salagin ang anumang mga atake ng kaaway. Kaya kita nyo, yung mga anak na walang magulang na nag-aalaga sa kanila, they are vulnerable sa mga masasama. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung wala pang nangangalaga sa iyo, mag-pray ka na may mangangalaga sa iyo. Everybody needs a shepherd. Lahat tayo kailangan natin ng shepherd. Even myself, kailangan ko ng shepherd. Kaya nga mayroon akong bishop eh. At ikaw din, kailangan mo din ng shepherd. Lahat tayo ay kailangan ng mga mangangalaga, mag-guide, at magpuprotect sa atin. Sabi po sa aklat ng Matthew chapter 9, verse 36 and 37 and 38 and 39. Nung si Jesus po ay naglilibot sa mga villages, naglilibot sa mga barabarangay, sa mga cities. Yan. Then nakita niya yung mga tao. When he saw the crowd, walang tutulong, walang nangangalaga sa kanila, ang Panginoon po ay naawa, nahabag siya. Because the people is like a sheep without a shepherd. Kaya ang sabi niya ay ganito, pray to the Lord of harvest that He may send a laborers. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ay tinatawag ng Panginoon para kanyang maging laborers. Ibig sabihin, maging mga taga-alaga doon sa mga taong walang nag-aalaga sa kanilang kaluluwa. Alam niyo po, dito, marami pong nag-aalaga. Si Sister Ann, meron siyang inaalagaan. Yung mga inaalagaan niya ngayon, gabay niya sa Panginoon. Hindi kinakailangan maging perfecto ang isang tao bago siya maging tagapangalaga. Ang kailangan lang magiging mga shepherd, mangangalaga. Ay kung hindi niya naalagaan yung mga batang yan, nasaan na kaya yan? Mga yan ngayon. Sino ang mga nag-aalaga dito? Sabihin mo sa iyong katabi, isa ka sa tinawag ni Lord. Si Pastora Lloyda, marami din siyang inaalagaan. Try to imagine that kung hindi naalagaan yung mga inaalagaan, baka sindikato ang nag-alaga doon sa mga yun. Saan kaya napunta yung mga yun? Sila Pastora Sheila, nag-aalaga din sila. Nag-aalaga kami ng mga tao sa Panginoon. Dati nun, may edad na yung mga naaalagaan namin. Ngayon, sinimula namin mag-aalaga ako sa medyo bata-bata pa kasi kami nagkakaedad na eh. Mag-aalaga uli kami. Dahil mga senior na ho yung aking mga inalagaan. Senior na ngayon. Siguro mga iba 2 years na lang. Senior na. Yung iba 4 na taon na lang. Imagine nyo po. Kailangan nating i-multiply ang mga shepherd. Bakit po? Ito po ang tanging paraan para po yung pong mga tao na itinubos ni Jesus ay hindi mangalat at hindi mawala. Kaya sabi ng Panginoon, siya po ay nalungkot, siya ay nahabag. Bakit? Dahil nakita niya yung mga tao walang nag-aalaga, walang tumutulong sa kanila para daw mga tupang walang pastol. Ibig sabihin, concern ang Diyos doon sa mga taong walang nag-aalaga. Ang gusto ng Panginoon, yung mga taong yun may mangangalaga sa kanila. Sa amin, yung mga kabataan doon, wala nang pakialam yung mga magulang. Sabi ko nung isang araw, naando sa lote natin, pinagpe-pray ko yung gabi-gabi. Nakasalubong ko, yung gabi na. Sabi ko doon sa uwi na kayo. Baka kayo hinahanap na sa inyo. Hindi po kami hinahanap. Kahit ano daw, oras nila gustong uuwi sila.
Try to imagine that, they are like a sheep without a shepherd. Kaya kung walang mag-aalaga sa kanila, baka sila ay maging mga problema pa ng mga lipunan sa susunod na panahon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay blessing. Amen? Doon sa mga walang nag-aalaga, ikaw ay maging tagapag-alaga. Hindi mo kinakailangan maging perfect muna ang buhay mo bago ka maging mga tagapangalaga. Kung hindi ka makapag-alaga ng ibang tao na hindi mo kadugo, di yung pamilya mo na lang, alagaan mo, dalahin mo sila kay Lord. Ikaw yung maging shepherd sa iyong pamilya. Anong ibig sabihin ng shepherd ng iyong family? Ikaw yung mangunguna para sila ay ilalapit mo kay Lord. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay blessing. The world is waiting for you. Ang mundo ay nangangailangan, naghahanap ng mga mangangalaga. Are you available? That is a kind of service na hinahanap ng Diyos na gawin natin sa kanila. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, God cares for you. Bakit? Ano ang patunay? Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Siya ay nabuhay para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At siya ay humirang ng mangangalaga, magagay, para sa iyong kaluluwa. Amen? So let us pray. Father, thank you so much, O God. Sinugo mo ang iyong anak upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, dahil ang aming pong mga ginagawang ito ay hindi pala po nawawala ng kabuluhan. Dahil ikaw po ay muling nabuhay bilang patunay that our labor in you, God, is not in vain. Thank you so much, O God. Gamitin mo rin kami, Panginoon, kung paanong mayroong kayong ginamit noong kami nagsisimula pa lamang na kumilala sa inyo, ay kami napangalagaan, kaya kami lumago. Ngayon naman, Panginoong, kami matatag na sa pananampalataya. Gamitin mo rin kami, Panginoong, maging shepherd din kami para yung mga ibang walang nangangalaga sa kanila ay maalagaan din. Thank you so much, O Lord. Thank you so much, O God. Ginabayan mo kami. Kung paano mong ipinadama ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, tulungan niyo din po kami na yung pag-ibig mo ay maiparanas din namin sa ibang tao. I-guide niyo po kami, Panginoon, doon sa mga tao na aming aalagaan at aming tutulungan para sila ay maging matatag at magkaroon ng kaugnayan sa iyo. Thank you so much, O God. Pwede bang tayo manalangin? Ilagay natin ang ating kamay sa ating puso bilang tanda ng pagsusuko ng ating sarili sa Kanya. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil Ikaw ay nagsakripisyo para sa akin. Inialay mo ang iyong buhay upang ako'y maligtas. Sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo, at humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, linisin mo ako sa lahat ng aking karumihan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Mula ngayon, ako po ay lalakad ayon sa inyong kalooban. Baguhin po ninyo ako. In Jesus' name. Amen. Ako na lang magpe-pray. Lord, bless your people. At hayaan mo po na ang mga taong nandirito ngayon ay punuin mo ng pag-ibig para sa mga taong hindi paligtas at para doon sa mga taong naliligaw ng landas. Lord, bless these people. In Jesus' name. Amen and amen. Alapakan natin si Lord. God bless.